Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 3 katao arestado sa kasong carnapping at illegal detention. Isa nilang kasama sumuko sa pulisya. 5.7 million pesos na halaga ng iligal na droga nasabad sa magkakahiwalay na operasyon sa ilang probinsya. 8 katao arestado. Pagtama ng talakitik o corn plant hoppers, problema ng ilang corn producers. At ang mga asong ready na for Auroling trending. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, problema ng ilang corn producers sa Mangaldan, Pangasinan ang pagtama ng talakitik o corn plant hoppers. Kaya nagsasagawa ngayon ng validation ang Mangaldan Agriculture Office para makita ang pinsala ng peste sa mga maisan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Nagsimulang magtanim ng mais ang mga magsasaka sa Barangay Makayug, Mangaldan, Pangasinan noong Agosto. Aanihin sana ang mga ito sa Nobyembre. Pero hindi pa man nagsisimulang mamunga ang mga tanim, problema na ng mga magsasaka ang pagtama ng peste. Naninilaw at natutuyo ang mga dahon. Masisira raw ang mga tanim kung hindi maagapan. Didilaw yung mais. Sisip-sipin kasi yung katas ng mais. Kaya maninilaw na. Papunta sa puno ng mais yun. Corn plant hoppers o talakitik ang tumama sa ilang maisan sa bayan ayon sa Municipal Agriculture Office. Maliliit na insekto na sumisip-sip doon sa mga mais mismo. Binubombahan ng pestisidyo ang mga taniman upang hindi maapektuhan ng produksyon ng mais sa bayan sa huling quarter ng taon. Nagsasagawa na rin ng validation ang tanggapan upang malaman kung gaano kalawak ang pinsala ng peste sa mga maisan. Eligible naman yun sa una pa lang ay napiprevent na yung production nila. Bukod sa pagtama ng talakitik, apektado rin ang mga tanim sa nararanasang pag-uulan. Sobrang tubig, may ulan, namatay. Tutulong naman daw Municipal Agriculture Office sa mga magsakang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Halos 500 units ng modernized transport vehicle pumapasada na sa Region 1 ayon sa LTFRB. May ulat si Sandy Salvacio. Mahigit 2 taon nang pumapasada ang jeepney driver na si Kuya Eddie. Kailan may hindi raw niya inisip na bibili o papalitan ng modernized public utility vehicle ang kanyang jeep. Ayaw ko muna kasi mahirap yung hanap buhay ng driver, ganun. Yung mga may-ari ng jeep, kawawa sila. Tapos nakikita ko yung mga modernization parang parehas din kasi may mausok din eh. Sa tansya ni Kuya Eddie, aabot na sa 3 milyong piso ang halaga ng modernized jeep. Mas mura kung ikukumpara raw sa 300,000 hanggang 400,000 pesos na halaga ng isang tradisyonal na jeep. Ito rin ang sinabi ng presidente ng One Pangasinan Transport Federation o OPTF. Suwestyon ng OPTF, tulungan na lang daw sana ang mga tsoper na gumagamit pa rin ng mga tradisyonal na jeep na ayusin ang kanilang mga sasakyan. Instead na modernize, yung talagang i-rehab na lang yung mga jeep natin, yung mga sira-sira talagang pagawa. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1, inaayos na raw ang mga local public transport route plan sa bawat probinsya at nagbibigay rin daw ng dagdag na subsidiya ang pamahalaan para hindi mapigatan sa bayarin ang mga tsuper o modernized PUV. And then meron din tayo dun kasama yung programa, yung service contracting program, where saan binimeasure natin yung pagbiyahe ng kooperatiba, yung mga units nila, kung napufulfill ba nila yung from point A nila to point B. Para maiwasan natin yung mga cutting trip. Pag nagawa nila yun, then the government can really give them additional monetary support. Ayon sa OPTF, handa sa transition ang ilang tsuper basta't gawin sanang 10 years ang pagbabayad sa mabibiling modernized PUV. Sa kasalukuyan, nasa 478 units na ang mga modern jeep na bumabiyahe sa buong Ilocos Region. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Epektibo na ang dagdag singil sa toll ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX simula September 9, 2025. Ayon sa pamunuan ng SCTEX, tumaas ng 64 centavos sa kada kilometro ang bayad para sa Class 1 vehicles, gaya ng mga kotse at SUV. Samantala, dagdag na 1 peso and 29 centavos naman kada kilometro para sa Class 2 at 1 peso and 93 centavos naman kada kilometro naman para sa Class 3 o malalaking truck at bus. Kung buong SCTEX ang babagtasin mula Tipo sa Bataan hanggang Tarlac, madadagdagan ng 66 pesos ang toll para sa Class 1. Para sa Class 2, aabot sa 131 pesos at 197 pesos naman para sa Class 3. Kung galing Mabalacat City papuntang Tarlac, dagdag 25 pesos para sa Class 1, 51 pesos para sa Class 2 at 75 pesos sa Class 3. Kung kakanan naman patungong Tipo, Hermosa at Bataan, mas mataas ang dagdag singil na 40 pesos para sa Class 1, 80 pesos para sa Class 2 at 121 pesos para sa Class 3. 25 sangkot umano sa korupsyon sa flood control projects sinampahan ng DPWH ng mga reklamong kriminal sa Ombudsman. Tutukan sa report ni CJ Turida. Sinampahan ng reklamong kriminal sa Ombudsman ng Department of Public Works and Highways ang 25 tao at kontraktor na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati sa Government Procurement Act at malversation through falsification of documents. Kabilang sa mga sinampahan ng 20 tauhan ng DPWH tulad ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, pati si Engineer JP Mendoza at RJ Dumasig na kasama sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kasama rin sa reklamo ang mga kontraktor na St. Timothy Construction Corporation, Wawaw Builders, Sims Construction Trading at IM Construction Corporation. Susubukan namin kunan ng pahayag ang mga inirereklamo. Hiniling naman ng Department of Public Works and Highways sa Department of Justice na ilagay na rin sa Immigration Lookout Bulletin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon sa manumalya umanong flood control projects sa bansa. Ipinasasama rin sa Immigration Lookout Bulletin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke, pati ang kanilang mga anak. Ito'y matapos ibunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na magkakasama ang mga anak nina Maglangke, Bernardo at Bunuan sa MBB Global Properties Corporation. Dagdag ni Lacson ang isa pang kumpanya ng mga Maglangke na Global Crit Builders Incorporated ay nakakuha ng mahigit 2 bilyong pisong flood control project sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Pumirma pa raw bilang presidente ng Global Crit si Mayor Maglangke noong 2024. Ayon kay Lacson, substandard o mababa ang kalidad ng ilang proyekto ng Global Crit. Sinusubukan pa namin kunan na pahayag sina Maglangke at Bernardo. Dati namang iginiit ni Bunuan na hindi siya sangkot sa maanomalyang flood control projects. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagunita ng ika-108 na anibersaryo ng kapanganakan ng kanilang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ngayong araw, September 11. Unang dumalo si PBBM sa misa na isinagawa sa Immaculate Conception Parish bago nag-alay ng bulaklak sa Marcos Monument sa Batac City. Nagtungo rin ang Pangulo sa Imelda Cultural Center upang mamahagi ng medical equipment sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Pinuntahan din ni PBBM ang Natnatang Cook-Off Showdown, isang culinary event na tampok ang mga ipinagmamalaking putahing gulay ng mga Ilocano. Maaga na ring binati ng kanyang mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos na magdiriwang din ng kanyang kaarawan sa darating na Sabado, September 13. Samantala, positive vibes tayo today. Early Christmas feels ang hatid ng isang aso sa Sean sa Subic, Zambales. Coming in cute suot ang kanilang Aw Aw TD. Santas came early to town dahil September pa lamang pero ready to slay na ang holiday ng asong sila Hero, Minnie, Suzy, Iya, Ayu, Jack at Mingming. Gayak na gayak ang mga fur baby getting ready ng magkaruling.
Aba-aba, ihanda raw ang inyong mga auginaldo dahil kwento ni fur mom Carmi Castillo, paborito talaga niyang damitan ang mga alagang aso. Basta dapat matchy-matchy. Ang Santa costume video nila, 3.5 million na ang views. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Unti-unting pagdami ng supply ng bangus nararanasan sa Pangasinan. Alamin sa report. Unti-unting dumadami ang supply ng bangus na ibinabagsak sa mga pamilihan sa Pangasinan. Sa monitoring ng Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, nagsimula ng mag-harvest ng bangus ang ilang bangus producer sa Bugalyon at ilang bahagi ng Lingayen. Magsisimula na rin mag-harvest ang mga bangus producer sa Western Pangasinan. Malaking tulong ito para mapataas ang supply ng bangus sa merkado. Bunsod nito, bahagya na rin bumaba ang presyo ng bangus. Nasa 180 hanggang 220 pesos ang wholesale price ng bangus sa Magsaysay Fish Market. We have enough. And to be honest, medyo mababa nga ang presyo and tumumal dito sa consignation and sa retail dahil dumadami na ang supply na naman. Sa Mangaldan Public Market, 15 hanggang 20 pisong ibinaba sa presyo kumpara nung nakaraang mga buwan, nakakaunti lang ang supply ng bangus. Noong Hulyo hanggang Agosto, pumalo sa 240 hanggang 250 pesos per kilo ang presyo ng bangus. Isang buwan mahal ng bangus pero ngayon bumaba ng kunti. Mataba na, mura pa. Yun ang pan. Umaasa ang SAMAPA na unti-unti na rin makakabangon sa pagkalugi ang mga bangus grower na nakaraang mga buwan kung kailan na nalasa ang sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Tiniyak ng SAMAPA na magiging sapat ang supply ng bangus ngayong bare months. Inaasahan na magiging stable na ang presyo ng bangus sa mga susunod na buwan. Stable in the sense na hindi po pumapalo ng sobrang taas. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Arestado ang 3 katao dahil sa kasong carnapping at illegal detention sa Baliwag, Bulacan. Tutukan sa report. Arestado ang 3 lalaki dahil sa insidente ng carnapping at illegal detention sa Baliwag, Bulacan. September 6 nang rentahan ng 3, kasama ang isa pang babae ang MPV na ipinapasada ng TNVS driver na si Jason, di tunay na pangalan, sa Marilao, Bulacan. Sa di inaasahang pagkakataon, persahan umanong kinuha ng mga suspect ang sasakyan. Piniringan si Jason sa kadinala sa isang inn sa San Rafael, Bulacan. Pero nakatakas si Jason matapos tumalon sa bintana mula sa ikalawang palapag ng inn. Mula po yan sa San Fernando, Pampanga at ito nga po ay nakarating dito sa Bulacan. Nagpaikot-ikot po siya, nakarating po siya sa Baliwag hanggang sa nakarating nga po siya sa Marilao, balik po ulit ng Baliwag, umikot po ulit sa Baliwag hanggang nga po nakarating dito sa area po ng San Rafael, Bulacan. Kinabukasan September 7, voluntaryong sumuko sa Baliwag Police Station ang kasama nilang babae. Nagsagawa agad ng follow-up operation ng PNP na nagresulta sa pagkakahuli ng 3. As of now po, nagkakandak pa rin po ang Bulacan PNP ng follow-up operation po regarding po dun sa vehicle po na ginamit ng mga suspect. Sa investigasyon ng pulisya na pag-alaman na naibenta na ang ninakaw na sasakyan, nagsasagawa ng follow-up operation ng Highway Patrol Group upang mabawi ang sasakyan. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga suspect na wala pang pahayag. Sinisikap din ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sa gitna naman ng mataas pa rin at tsansa ng ulan ngayong araw, patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet, Binga Dam sa Itogon, Benguet at Magat Dam sa Isabela. Tig-isang gate ang nakabukas sa mga nasabing dam. Composting machine at iba pang waste-to-energy equipment malaking tulong sa waste management ng Barangay Maluwed. Narito ang report. Problema sa ilang lugar ang improper waste management, lalo na tuwing tag-ulan, mga basura rin ang bumabara sa mga drainage at ilog na nagiging sanhi ng pagbaha.
Pero sa barangay Maluwad, Dagupan City, may kakaibang diskarte sa waste management. Gumagamit sila ng biodegradable shredder at composting machine. Sa machine na ito, nako-convert ang mga nabubulok na basura bilang organic fertilizer matapos lutuin sa makina ng 3 hanggang 24 na oras. Una munang inilalagay sa shredder ang mga nabubulok na basura bago mailuto sa composter. Kaya nitong lutuin ang hanggang 30 kilo ng mga biodegradable waste at saka naman hahaluan ng 2 kilo ng coffee grounds upang hindi mangamoy ang pataba. Maaari rin daw gawing pangkabuhayan ng mga residente ang mga nakokolektang pataba. Proud ako. Karoon ho tayo ng composter na pinahiram po sa atin habang wala pa yung ating order for 2026. And nakita ko na na-amaze din ang ating EMB officer na pumunta dito. Maging ang Department of Environmental and Natural Resources Region 1, hanga sa ipinakitang dedikasyon ng barangay sa pagsuporta ng waste to energy. Napalaking tulong po ito sa isang barangay pag nagkaroon po sila ng ganyan dahil po yung mga nabubulok po nila pwede po nilang gamitin sa mga halaman. Imbis na isasama po natin siya sa central MRF po natin, mas mabigat po yung basura. May pulverizer din ang barangay. Kaya nitong gawing parang pulbo ang mga babasaging bote na maaaring may halo sa gagamiting semento. Ayon sa punong barangay, magandang solusyon daw ang mga ito upang unti-unting maayos ang problema sa basura. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Naglabas ng executive order ang City Government of Baguio para matiyak ang maayos at mapayapang 2025 bar examinations na ginaganap sa St. Louis University na isa sa mga local testing center. Nakasaad sa EO number 115 series of 2025 na ipatutupad ang liquor ban mula sa 50-meter radius ng universidad mula alas 12 ng hating gabi ng September 13 hanggang alas 8 ng gabi ng September 14, 2025. Ipagbabawal ang anumang pagbebenta, pagbibigay, pamamahagi at paghahain ng alak at iba pang alcoholic beverages sa mga nabanggit na oras. Sa unang araw ng bar exams noong September 7, nasa 11,433 candidates ang kumuha nito. Nasa kabuang 13,193 ang nag-apply upang kumuha ng bar pero may mga umatras dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Samantala, mga pailaw at iba pang Christmas decorations nakahilera na sa Barangay Karanglaan, Dagupan City. Ang detalye ihahatid live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dito sa Karanglaan, bagamat nararanasan ang pag-ulan, ay hindi naman ito nagiging hadlang sa pagputitap ng mga Christmas decoration upang ipahatid ang nalalapit na diwa ng Pasko. Talaga nga namang Christmas vibes ang dala ng mga Christmas lights na ito sa Barangay Karanglaan, Dagupan City. From shining paroles to snowman lanterns, tiyak na mararamdaman ng kahit na sino ang nalalapit na Pasko. Ang saya dahil malapit na po yung isineselebrate natin, na malapit na rin ipapanganak ang ating Lord Jesus Christ. At saka ang sabi nga nila, Christmas is spirit, love po, at saka tulong-tulong lang po tayo. Ayon naman kay Nanay Lalaine, 2nd linggo pa lang ng Setyembre pero marami na raw ang mga bumibili at umu-order ng Christmas decoration sa kanilang pwesto. Pag alam po natin na medyo ang customer, medyo kulangin sa pambili, siyempre ang gusto po natin, lahat po tayo ay may pailaw sa bahay. Kahit konting lang po, para lang magkaroon sila ng palamuti sa bahay. Bumisita sa pwesto si Ate Rowena upang tumingin ng mga Christmas decoration. Mas maganda raw na maagang makabili ng mga pailaw at iba pang palamuti habang hindi pa mataas ang presyo ng mga ito. Nagkakamas ako ma'am para makita ko po yung mga presyo po kung magkano po yung totaling mga presyo niya, kung sino po ang mas mura. Pero tiniyak ng mga tindera na hindi sila magtataas ng presyo hanggat hindi nagtataas ng presyo ang mga supplier. Pero kung ikukumpara raw sa nagdaang taon, tumaas daw ng 150 hanggang 300 pesos ang presyo ng mga dekorasyon dahil dinagdagan ng LED lights at nagmahal na rin ang materyales sa paggawa ng mga ito.
Chris, maliban sa nakagisnan natin ng mga star-shaped parol, ay meron din silang iba't ibang disenyo na nakadisplay dito sa kanilang pwesto. Katulad na lamang nitong makikita natin na reindeer Christmas decoration. At maliban dyan ay sa bahaging ito naman, makikita rin ang Eiffel Tower inspired na kanilang Christmas decoration at yung nabanggit kanina na snowman lantern. At sa pagkikipag-usap naman natin sa may-ari nitong pwesto, nabanggit nila na itong mga Christmas lantern na ito, yung pinakamaliit sa kanilang pwesto ay nagkakahalaga ng 850 pesos. Ito yung pinakamura sa kanilang mga produkto. At ito namang nakadisplay na malaking parol ay nagkakahalaga naman ng 5,500 pesos. Gayunman mga kapuso, muli na namang nagpaalala ang Bureau of Fire Protection na laging mag-iingat sa paggamit nitong mga Christmas decoration at Christmas lights dahil maaari pa rin itong maging sanhi ng sunog. Kaya naman kung hindi na ginagamit ay huwag kalimutan na alisin ang mga ito sa kanilang mga saksakan. Yan muna ang mga nagniningning na balita dito sa Dagupan City. Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. 5.7 million pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa ilang probinsya. Tutukan sa report. 5 katao ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon kontra iligal na droga sa iba't ibang bayan sa Nueva Ecija. Isinagawa ang operasyon noong Martes hanggang kahapon. Na-recover mula sa mga sospek ang kabuuang 2.55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17,340 pesos. Wala pang pahayag ang mga sospek. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isang high-value individual sa buy-bust operation ng PIDEA sa Claveria, Cagayan noong Martes. Mahigit 1 kilo ng hinihinalang cocaine na may 5.3 million pesos na street value ang nasamsam mula sa sospek. Ayon sa otoridad, ang cocaine ay pinaniniwala ang bahagi ng mga floating package ng iligal na droga na namataan sa baybaying bahagi ng lugar. Mahaharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Sa Aguilar, Pangasinan, isang negosyante mula Urubis Tondo at beautician mula sa San Carlos City ang inaresto sa buy-bust operation bandang alas 10 ng gabi noong Lunes. Nasamsam mula sa kanila ang 7 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 65 grams at tinatayang 442,000 pesos ang halaga. Dinala ang mga sospek at ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa nararapat na disposisyon. Wala pang pahayag ang mga nahuli. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Pagbabantay at mahigpit na monitoring sa mga proyekto sa bayan ng Maldan ipinag-utos ng alkalde. Narito ang report. Sinimulan ng rehabilitasyon ng Maldan Slaughterhouse noong Hulyo. Inaasahang matatapos sa Nobyembre ang proyekto na pinondohan ng 3.6 million pesos mula sa Development Fund ng bayan. Bukod sa slaughterhouse, marami pang ginagawang proyekto sa bayan, gaya ng mga kalsada at drainage system. Upang matiyak na maayos ang paggawa sa mga proyekto, iniutos ng alkalde ng bayan ang mahigpit na monitoring sa mga ito. Safeguarding na rin po ng ating mga projects, may barangay projects or municipal projects, even national or provincial projects. Assist to it na hindi po ito substandard or nasa tamang paggawa. Oo, kasi nakikita ko yung mga ibang project hindi maganda. Halimbawa kung sila nagbuo silang ginagamit nilang buhangin yung second class, dapat yung first class na malinis na buhangin upang sa ganun yung boses matibay. Wala naman daw nakikitang lokal na pamahalaan na irregularidad sa mga proyekto sa bayan. Pero sa kabila nito, pinulong pa rin ng alkalde ang mga kontraktor upang palalahanan na huwag ikompromiso ang kalidad ng mga proyekto sa bayan. Tapos kung ano yung laki ng bakal, yun ang ginagamit namin. Hindi naman tinitipid, puro sakto lahat yan. Mahigpit na koordinasyon din ang iniutos ng alkalde sa Municipal Engineering Office at DILG kaugnay sa mga proyektong direktang pinupondohan at ipinapatupad ng DPWH at iba pang national agencies.
Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-dissipate o nawala na yung low pressure area na minomonitor kahapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pang bagong sama ng panahon na makakaapekto sa bansa. Pero sa mga susunod na araw ay may isang panibagong LPA na posibleng pumasok sa PAR at lumapit sa lupa. Easterlies naman ang patuloy na iiral at magdadala ng mainit na panahon pero posible ring magdulot ng thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya doble ingat pa rin. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Mga mag-aaral ng Pogolasip Elementary School nakinabang sa Project I ng Dagupan City Schools Division Office. Sundan sa report. Malinaw na mata para sa mas malinaw na kinabukasan. Isa lang ito sa layunin ng isinagawang Project Eye Care o Empowering Young Eye sa Pogolasip Elementary School sa Dagupan City. Proyekto ito ng Schools Division Office katuwang ang ilang organisasyon at universidad. Since this is an initiative project of the DepEd, this is all for the school children. So yan ay idea talaga ng ating DepEd Dagupan para sa ating mga mag-aaral. Isa sa mga binabantayan ng Schools Division Office ang dumadaming bilang ng mga batang lumalabo ang mata dahil sa sobrang paggamit ng gadget. Layon daw ng otoridad na matulungan ang mga batang makapag-avail ng libreng salamin. Sabi nga ng ating mga partners, isasubmit yung mga pangalan ng mga deserving na mga bata, lalo na yung mga walang kapasidad makabili ng sarili nilang eyeglasses. Ayon sa partner university ng nasabing programa, lahat ng mga estudyante mula grade 1 hanggang grade 6 ay sasailalim sa eye screening. Sa Pogolasip Elementary School, humigit kumulang 500 mag-aaral ang posibleng mabenepisyuhan. Samantala, target ng SDO na may screen ang mata ng lahat ng mga mag-aaral sa elementarya sa buong syudad bago matapos ang school year 2025-2026. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Patok na pasyalan ngayong tag-ulan ang Tanap Avis Falls sa Burgos, Ilocos Norte. Kakaiba kasi ang ganda at picture perfect ang bawat sulok. Kakaiba rin ang rock formations nito na daluyan ng crystal clear na tubig. Malamig ang lugar at napapalibutan ng mga luntiang puno. Suwak ito sa mga gustong mag-unwind dahil presko ang hangin. 20 minuto lang ang biyahe mula sa bayan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.